The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello mga kaututang dila, this is Jay. And this is Reggie. This is Chupa, walan ng coke. Okay, so ngayon, early recording pero will be our year-end special na recording namin. Yes. So, year-end, 2024. Tapos ng 2024, kamusta ang 2024 nyo? Stressful. Stressful sa'yo? Yeah, ganun pa rin. Siyempre, it's the same year lang naman. Pero kahit pa paano. May stress, may toxic, pero siyempre, coping, kailangan. Sa akin, yung 2024 ko is a good year for me. Medyo okay sa akin yung 2024. Maganda yung pasok ng income kahit paano. Tapos nakapag-travel din kami. Wala, yung dami mo napuntahan ngayon, no? Dalawa lang ang napuntahan kong international. Dalawa lang. Ikaw, Korea. Dalawang international, Taiwan, tsaka South Korea. Okay. Tapos dalawang local na plane na kasi pagka dyan lang marami. Pero pag Boracay tsaka sa Bohol. Si Patrick for first time Bohol, nakapag-airplane. Yes. So ayun. Bumalik ka sa airplane. Sana next year makapag-travel ka pa ulit. Sana, kaso talagang hectic yung schedule. Kaya yan. Si Reggie, ganoon din. Sana next time, sana magsabay-sabay na yung swerte natin tatlo. No? Travel tayo. Makapag-travel kami tatlo. Para makapag-vlog kami ng travels namin. Kasi dati, malap natin sa Baguio kasi nagkatrabaho ng malala. This year has been okay, kumbaga. Sabi nga, stressful ng konti. Yes. In a way, yun din yung dahilan kaya nasimulan tong vlog na. Stress kami. Stress. Kasi nung time na yon, si Patrick is looking for a job pa. Ngayon, para lang subukan kung papatok. Kung magkakaroon. Hindi pa lang pumapatok, pero at least we're enjoying it. Na-enjoy namin na-impart namin yung ideas namin sa inyo. Hopefully maging source of income namin, pero kahit hindi, okay lang din. Diretso pa rin namin. Kasi ganito rin naman kami nagkukwentuhan lang din kami. Parang get together namin to every para ma-immortalize na natin. Para ma-immortalize natin yung kwentuhan natin. Kwentuhan, niregular. Hindi na tayo makapagsalita. Video na tayo. May video tayo. Mapatunayan natin na magkakaibigan pala tayo natin. So yun. Way of relieving stress din, di ba? Kasi syempre, kwentuhan, light lang, di ba? Mga nangyari sa buhay. Itong year na to, yun nga, na buo namin itong vlog. Medyo naging busy kami lahat ngayon, this year. Medyo hindi kagaya dati lagi kaming nakakapag-get together. Dati pag may birthday, laging nakakapagpunta-punta, di ba? Pero dati nga almost weekly, di ba? Hindi. Hirap ng schedule. Ngayon pati dati ang kasama pa nila lagi yung mga wife nila. Mga wife namin. Ngayon mostly kami na lang tatlo para mag-record ng vlog. Pero yun nga, still yung parang
maganda pa rin para sa akin yung 2024. Maganda naman. Looking forward sa 2025, sana maging okay din. Good health. Good health, good wealth. Good health, good wealth, and basta lahat maging ayos sana. Maging good ang lahat. Sa inyo rin, sana Sa inyo we lahat. we wish you all the best na mga ano nyo sa mga darating na ano. Sa ating lahat. Tapos yun nga, yung may mga downtimes din tayo nitong 2024. Oo naman. One of the downtimes siguro na masasabi ko yung time na balitaan natin na nagkakasakit na si paring Charles. Oo, isa yun. Kumbaga medyo isa sa down moments namin yun. Pero maganda naman na according kay Cheche is nag-improve na raw yung health ng Charles. So we're still praying na continuous lang yan na paggaling niya. Tapos ano pa ba? Ano Yun pa nga, ba yung yung down yung ito nga, yung yun na to, namatay yung kapatid ng asawa ko. Medyo down yun, February yata yun. February ba yun? February nga. yung ano rin, March. namatay din yung nanay ni Fe. Oo, namatay din yung nanay ni Pe. Medyo masakit, medyo may... Pero in a way din, naging kasi nagkakita-kita tayo ulit eh. Yes, Oo. Na nakasama natin si Fe. Parang nagano tayo. Parang bago siya pumunta bigla ng Dubai. Umalis na ako. Galing from Cebu din. Saglit lang din dito. Kasi si Fe, inform lang namin, Kuha ulit ako po. kaklase namin siya nung high school. Nung pagka-graduate namin ng high school, di na namin siya nakita, nagpunta ng Cebu. Tapos nakita na lang ulit namin siya nitong year na to. Oo, pero may communication kami through social media. Through social media. Ay yung physical na nakikita, ito lang, itong ano lang. Ay, sa mga kaibigan namin sa na social media lang, kamusta kayo? Okay lang, kakalapit lang yung iba namin na klase na hindi natin nakikita, di ba? Sila Lard, nasa abroad, even naman yun, sila Ang dami na rin na mga hindi na natin nakausap. Pero mabalik sa topic natin, year end tayo. January 2024, anong naalala nyo? January? Esophagus. Yung makatang Si Queen Yasmin, nag-viral noong January. Actually, yung ano na yon, alam ko, December pa yata yun yung ano na yun. Kasi, Pero na-viral siya ng January. kasi ako kasi fan ako nung podcast na yun, na pinapakinggan ko ng Full Pulse. Gines siya doon, nag-ano siya, parang nag-spoken poetry. Na alam naman nating maski pops lang yung spoken poetry niya. Puro comedian yun mga yun. So binigyan siya ng kahit ano bang topic ibigay namin sa'yo, kaya mong gawa ng spoken poetry. Sabi niya, di binigyan siya ng topic, esophagus. Tinanong niya pa nga, ano po ba meaning ng esophagus? So, ayun. Tapos nag-viral siya doon. Na kay MJS pa nga yun In fairness naman, doon sa mga nagbabash kay Queen Yasmin na wala siyang sensor ganyan, ang binebenta niya sa tao is good vibes. Hindi naman yun. Hindi naman siya nagbebenta ng hindi naman siya si Attorney Libay na nagtuturo ng batas. Ng facts, mga ganon. Ang binebenta niya sa tao is good vibes. Paano komedyante? Nagbebenta ng kahit nonsense naman yung ano niya, basta napatawa ka, okay na yun. Kasi diba? kung seryoso kang tao, kung hindi siya hindi mo siya bet. hindi siya tawag doon, hindi mo gusto yung content niya. Wag mo na siya Scroll up na lang, di ba? Scroll up, scroll down. Masyado ko yung bida. Diba? So yun ang January. January ko, sa akin, naalala ko kasi yung mga pamangkin ko sa asawa ko is lagi nilang sinasayaw yung December naman sumikat yun, pero nagkaroon ng issue ng January gawa ng plagiarism. Yung kanta ni, yung Maranao singer, ng puso ko'y nagdurugo. Kinakanta rin niya sa Korea. Sumikat talaga yung kanta, pero ang December, sumikat yon, Pasko, last year. Pero nagkaroon ng issue ng January tungkol nga nung plagiarism na original na kumanta is Australian singer na
parang yung tunog. Namin naman sila, alam ko na pag-settle naman nila sa outside the court. Yun. Tinagalog lang naman, di ba? Parang Hindi Tinagalog. Gumawa siya ng parang version na Tagalog. Parang kay Michael B. dati ng mga ganun. Hindi Tinagalog yung kanta, iba yung meaning kasi. Iba yung meaning, pero parang kagaya... Yung tono. Yung tono. Parang kagaya nga kay Michael B. na ginagawa niya, kunyari, yung kakantay niya, yun na yung tugtog. Pero iba yung lyrics baga, parang gano'n. Iba yung lyrics. Parang yung yung Narda tas Mamaw kay Michael B, di ba? Kaya lang kay Michael B kasi, naghingi siya ng permission. Okay. Sila, bigla na lang out of nowhere, sikat na sila. Saka napansin nung original composer. Tsaka inano kasi yata nila, i-market nila sa original. Oo. Ewan ko. Hindi sila nag-disclaimer, no? Or wala na ito ay... Basta't may lumabas na lang gano'n. Na tono ni And ganito. then, ang sinasabi ng kasi nga, is Maranao or ethnic singer to. Hindi raw, nasakot pang i-religion ka din. Kasi bawal sa religion nila yung gano'n eh. Bahala sila. Basta ako, enjoy lang ako. Minsan nakikita ko sumasayo yung mga pamangkin ko sa tutug na yon, masaya ako. Pag nakikita ko yung sisasam sumasayo sa mga ganun tutug, masaya ako kasi ang cute. Ikaw, ano mo nakatanda mo sa January? Tanda na ako. Hindi ako tanda. Matanda ko sa January. January. Wala akong tandaan. Sa dami kasi ng ginagawa ni Reggie. Oo. January. Ito yung calendar. Ito yung seso pag gusto. Si Queen Yasmin. Queen Yasmin na yan. So, lipat tayo sa February. February, siyempre, sikat yung EDSA. Pero siyempre, EDSA, yung first EDSA ha, dati kasi yung laging sineselebrate yan eh. Yung bata tayo. Lagi nilang kino-commemorate yung ngayon wala na, di ba? Hindi na siya ganun kasikat. Kasi kalaban yung Kasi, ang nakaupo, yung pinatalsik nila nung panahon na So, yun. ibig sabihin nun, parang nonsense yung nangyari. Pinanguso nila. Dapat. Dito pa rin sila. Di ba? Pero meron naman, di ba? Meron pa rin silang celebration. May celebrate pero hindi ganun kagarbo, hindi ganun kalaki. Di tulad nung sobrang special holiday siya nung panahon nila, chef. Kasi nga, alam mo bakit? Kasi dati magarbo. May mga kompeti. Kasi, unang-una, may nagbabudget. Oo, may budget. Ngayon, wala na. Marami na lang. Alam namang, tatay mo yung pinatalsik nung time na yun. Ikaw ba yung magbabudget? Siyempre, yung mga magbabudget dyan, tatahimik mo na yan. Siyempre, alam mo na, dyan eh. Magkakapag sila. Oo, di ba? So, ganun yun naman nangyari sa mga, kaya ko sa hindi naman sa nilalahat ko, pero yung edge sa noong 1985. Doon ako walang problema, legit. Pero sa ngayon, hindi nag-establish. Para sa akin, ewan ko, hindi naman. Sa amin lang. Hindi, yung legit siya na talagang yung tao pumunta. Pero yung sa ngayon, ngayon mga nangyaring welga. Maniwala ko sa maniwala, may budget yan. Lahat naman. Pero yun nga, pero sa EDSA, siyempre, meron yung ilan, pero yung iba doon, nahatak na due to bugso na rin ng damdamin. Kasi dami nun eh. Hindi kasi proper, hindi siya in a legal way. Pero yung pagkakaisa, nakita mo. Totoo na nagpunta ang tao. Walang nagsabi. Walang nagsabi parang na. sa South Korea, di ba? Di ba nagtanggal din sila ng presidente nilang dati. Minaltan nila ng panibagong problema. Problema na naman. Parang siya di ba? Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas! South Korea. Di ba? Yun. Kaya pala yung apat-apat to, kinanta ni Andrew E. Anong sabi na nila? Hindi, yung apat-apat to, bagong Pilipinas, bagong mukha. So, yun. Ako naman, siyempre, pag February, birthday ko yun eh. Birthday din nung asawa mo, tsaka nung... Kaya hindi ko malilimutan yung EDSA kasi February 25 yung EDSA. Asawa ko February 26. After na EDSA. So, nag-EDSA muna kayo? Hindi, 1988 ang asawa ko, 85 na. Hindi, nag-EDSA muna kayo tapos bigla kayong mag-celebrate na ng birthday Bago niya. mag-celebrate ng birthday. Holiday muna. So, yun, ako. Alam ko, nagkita-kita pa tayo nun eh. Nung February, nagpunta tayo sa Toycon.
nakita natin si John Wick. Oo. John Wick ng Pinas. Oo, naalala ko yun. Di ba? Nagsimba tayo sa may yun nga rin yung yung nasa ospital yung kapatid ng wife mo. Oo. Diba? Yun yung pinagdasal natin sa Sadly, hindi tayo napagbigyan. Pero, ganun talaga yung buhay. Oo. You live, Una-una lang naman yan eh. you live, you die, you eat, you will be fat. Diba? You breathe, you stop breathing. Akala ko, You you live, eat, you you die. eat, you poop. You eat, you poop. Diba? Diba? Ganun talaga. So- Kanta ng Breaking Benjamin yun. So, yun, yun yung natatandaan ko. No? You're right, you're wrong. Tapos yun yata rin yung first time na nakasakay kayo dun sa aming sasakyan. Oo. Diba? Lahat tayo. Napagkasya namin kami. Lahat tayo nakasakay sa isang Kasya. sasakyan. Yun lang. Kasi dati na, January, di ba, nagpangsakan tayo. Nung kasi last year, kami, partner. Oo, motor. Kasi motor. doon na testing din yung maneuverability pag mamaneuver niya. No? Muli tayo, lagpas. Ikot ulit. Pinutin mo yan! Doon nila nakita kung paano ako, camera! Ang hirap man yung Chopper. Blinder. Din nga ba yung nangyari yung sa yung may natrasan ka? Yun ba yun? Oo, yun din yung sabi niya. Natrasan ka. Natrasan ko yung motor. Grabe din yan. Oo, medyo yun na nga yung pauwi natin. Pauwi na tayo na. Pagka-uwi. Kasi, gusto nung girlfriend ko, doon na kami magpa-park. Oo. So, pinamadali niya ako. Pag-atras ko, doon nakita yung motor na may cover ng itim na itim. Itim din yung motor. Tsaka gabing-gabi, itim na itim yung cover niya. Walang reflector. Walang reflectorized. Moto Wolf yung kanilang cover, hindi man lang naglagay na reflectorized. So, yun. Yun. Yun ang February ko. Yung March mo, ano naalala mo? Ito yung naalala ko ng March, pakita ko yung video sa cellphone. Yan niya. Paborito ni JF to eh. Paborito ko. O paborito mo to? Ano yung si Ben. Yung karate. Ha? Ito, yung tatalo kay Son of God. Wala naman sa amas eh. CBD siya eh. Research mo. Yung lasing sa BGC. Oo, ayan, March yan. Gumagamit ako araw. Pag-isip ko hanggang matulog. Yung nag-proud na proud pa siya na gumagamit siya ng drugs. Di ba, parang di mo lang nga dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. Under the law. Wow. Under the law. Ha? Under the law of God sa Bible. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. Ano magaling yun? Yun. Siguro, sa March nga, Flesh. nakita tayo ng panibagong si Raulo. Siya naman, March, nakita tayo ng masyado entitled. Siya pala si Ayun. Jesus Christ. Oo, medyo satanan din yung mga ibang son of God sa sobrang high niya. Mas high pa siya Mas high pa siya kay God. Mas high pa siya kay Jesus Christ. Sabi niya. Kasi sobrang high niya talaga. At is sobrang entitled niya na talagang gumagamit ako, gumagal ako. Baka siya, nasa under siya na influence. Influence siya nga siya nung nahuli siya, gano'n. Kaya ganun yung niya. Oo. Yung naalala ko nung Tinake pa March. niya yung lasing. No? Kasi talagang tawa ako ng tawa na pala yung video niya. Ako naman, ikaw ba? May ka nang na March? Ito, wala masyadong naalala, puro trabaho lang kita. Oo, sobrang eh. Baka may kwento kasi yung trabaho ko nung March, nung April, nung May. Yun yung naalala ko nung March. May naalala pa kayo? Ako siguro nung March ang naalala ko. Ay. Nagsisimula na kami maghanap ng lilipatang Yun na nga yung namatay yung yung payaw Payaw ko. mo. Yun na nga yung March na rin. Pinaka na masakit na yung asawa ko kasi namatay yung payaw ko. Nagdalig pa ako ng dugo na yung kinagabihan. Tapos, Yun na rin. yun pa yung nagpunta kami. Tapos, pinagmalaki mo pa sa amin na wala kang trabaho. Oo. Ay. Trabaho. Kailan nga ba February yun eh, Kailan ba February. nilibing yung... March or March.
March, di March. Yun nga pala Yun nga. Yung nilalako mo, idol ko si Reggie Camo, sabi ko. Ayun, napunta yun pala yung March. Bigla ako nagulat, nandun na kayo. Yun nga pala yung March na di ba napunta tayo sa kanila. Alam mo naman siya doon. Preoccupied na yung utak ko sa amin ng ano. So yun nga, napunta tayo ng ano. Commute tayo. Ako ilang beses akong bumabiyang. Nag-grab tayo. Grab pala. Although commute nga, pero yun nga, through the help of Grab, medyo at isang biyahe. May ano dun si Mawin na, mayroong si Mau, totoo lang. business meeting na nun. Sa totoo lang, this year, 9 na beses yatang lumabas ng bansa yung Sana all. Sana all. Migration! Baka naman! Immigration talaga. Bakit immigration? Bibigyan siya ng visa pero wala naman siyang pumakain. Ayun na nga, di ba? Kahit ba bigay sa'yo lahat ng immigration, lahat ng visa Wala ka sa bansa. Walang visa yun. Hindi ka na masyadong problema. Kaya siya may expire yun, no? Expire daw lang panglabas. So yun. Yung March, yung mga naalala ko. Sa news, yun nga yung sikat na sikat yung si BGC Boy. Son of God. Ito na, nung April naman yan. April, natatandaan ko. Yan na yung time na nakahanap kami ng bagong lilipatan. Oo. So, nagsisimula na akong maghakot na. Tapos si Mau, naalala ko nun sabi ni Mau, parang ano lang naman parang hindi masyadong naging summer dito sa Pilipinas. Parang hindi mainit. Sabi ko, paano mong mararamdaman yung init? Lagi kang nasa Korea, nasa Japan. Tapos naka-aircon ka pa dito sa Pilipinas. Sabi ko, ako, init na init ako kasi ako yung ano. Pero yun yung time na na-practice ko yung driving ko talaga kasi walang nangingialam sa akin sa pagmamaneho. Gagawa mo yung... April is birth month ko yun. Pero walang bumabati sa akin nun kasi akala nila lolo ko ako sinabi ko birthday ko. April Fools. Pero ginigreet kita lagi. Nung sa mga katrabaho ko, actually, wala na naniniwala kasi akala nila talaga it's a joke. Kasi April Fools. Then, sa balita, sikat na sikat hanggang ngayon kasi may bago siyang pakulo, nag-reindeer siya. Sumikat si Diwata. April yon. Yung pares. Oo, yung Diwata Overload. Sumikat siya, gawa nga, hinype siya ng mga vlogger, na yun nakikita ko sa calendar na kaya yun kilala siya nung mga panahon na yun. Ang dami na yun, parang lahat ng vloggers lahat ng pumupunta sa content walang may isip na ibang content ayaw magpa-party-pon na. Tsaka parang pati yung kabilang mabuti nga pati yung kabilang store na vlog na rin. Yung Encanto. Encanto ba yun? Encanto naman yun kasi mas ang priority nila is ihaw. Syempre, mausok. Parang mapupunta raw sa horror. So, Encanto raw yun. Makakapanood ako, tapos nagtataka ako, umuunlad na tong si Diwata. Marami pa rin nagbibigay sa kanyang nagdodonate ng mayayaman na vlogger, di ba? Para binigyan siya ng 1 milyon. Publicity pa din. Binigay nila yun. Sakyan. Bigay nila yun ng walang binigyan siya ng cake na nakaganyan yung cake na nakagilid yung cake. Ganun talaga. Kasi, content. Content nila Content yun. talaga. Okay, sana kung bibigay nila yun ng walang video. Hindi ko talaga mag-get yung Ako kahit isang vlogger na nagpunta kay Diwata Paris, wala akong pinanood Ako din. Kasi sa dami nilang video, pag-i-scroll mo, lagi nila yung napapanood mo. Tapos yung balita. Wala akong time. Tapos, kay MJS pa, ang dami. Wala talaga akong Intindihin natin siya, marami siyang time. yung time na yung wala siyang trabaho. Hindi natin marami siyang time. Noong time na yung wala siyang trabaho, kaya araw-araw yung pinapalang si Diwata. Once nagbukas ako ng cellphone, mukha niya Facebook, especially. Nakikita ko yung mga post ganyan. Pero hindi ka na pinapansin. Scroll up ko na scroll up. Wala na yun. Kasi yun ang nakikita mo lagi kaya it's hindi mahirap ma-miss. Tapos, yun. May birthday Reggie. Ano nga ng birthday ko? Hindi ko nga alam. Paano yung pa yung birthday ko? Birthday, tapos piyesta sa Pulo Santa Cruz yun, di ba? Na-miss ka ba?
Lumias lang. May ano bang ginawa natin ng May, wala kang masyado tayong ginawa nung May. May. Oo. Wala, sa ano ko May. Kailan ka ba na ano sa trabaho mo? Itong ano lang. February. End of the February. Tagal ko. Hindi, bago ko pa nag-ano eh. Bago pang mamatay yung bayaw. Bayaw. Mga January pala yun. Alin? End of January. End of February. February. End of February, para magiging end of February. Pumunta ako nag-install ako sa ano no. End of February yun. Yung nagkabit tayo, Oo, end of February yun. end of February. Oo. Naalala ko, end of February yun. So yun, kakatapos na ng birthday ni Sam nun eh. Hindi, February. So, yun. Last week ng ano. Ayan, busy talaga ako nan. Yung time talaga naglilipat kami ng Oo. ano, gamit. Tapos, Hindi naman. Parang sa bagay, Yan parang tayo- bago-bago. Hindi o nga. Diyan na tayo nagplano magbuhol. Oo. Okay. Oo. Diyan na tayo Kasi ako nagplano dun sa magbuhol. trabaho ko masyado. Kasi yung busy work. nun si Reggie. May Sa work. hindi, February, nag-invite na. Oo. February yata, tapos tinanong ko na kayo kung sino. Parang yun, yung February, kasi parang yun, kasi simula ko pa lang sa bagong work ko noon. January ako nagsimula. Ay, syempre 2 months pa lang. Syempre, hindi pa ako ganun ka-stable noon. Kaya hindi ako hindi ako nakasama nun sa bowl nyo. Yun. Nung May naman, sumikat noon si Alice Buo. Alam mo, Alice in Wonderland. Kasi Marami siyang ayun Wonderland. yung usong-uso ng Yung lumaki sa farm. uso na yung hearing nila Senator Ontiveros, Siya nung nagpano, Mga siya nag-spill niyan eh. Si ano eh. Pogo, yan na nagsimula yung issue ng kay Alice Guo na nga naman pinasensitionize pa ng senator yan eh na spy yan. Pero para sensitionize lang yun, hindi naman na-establish na spy siya eh. Hanggang ngayon eh, kasi hindi naman pang-space yung mga sagot niya eh, tsaka yung mga document niya eh. Hindi, tsaka hindi. Kailan lang sila naging napagtibay yung spy. Kasi nga parang nagsalita na parang ibang agency sa China, ewan ko kung totoo yun na. Yung may may nagsalita na Lalaki, nananahuli sa Malaysia na spy. Spy talaga yun, pero si Alice Guo, tingin ko hindi sa spy. Ano lang talaga, negosyante lang talaga sila galing China. na walang dokumento, na illegal yung dokumento. Medyo may gano'n, pero naging mayor siya eh. Basta, Diba? hindi ko kasi para sa akin kasi talaga puro diversionary tactic. Oo, isa na rin yun. Pero sa akin kasi, yun nga, naging mayor siya na mahal siya ng tao doon. Lumimigay siya eh. Lalo na yung mga single citizen. Oo, ganun lang tayo kabilis mano. Tsaka hindi, tayo naman, di ba? China, sa Chinese yun. Sa election, di ba? Galit tayo sa Chinese pero nabigyan tayo. Ang bait natin sa Chinese. Tsaka hindi, di ba? Hindi mo naman sisi na. Di ba? Hindi naman tayo ganun kahigpit yung requirements mo para kumandidato ka. Di ba? Hindi, mahigpit nga, Filipino citizen ka dapat eh. Oh. Hindi nga. Hindi siya na mahigpit sa pagbubusisi. Naipasa mo. Di, ay okay. Birth certificate ng Pero hindi ka naman nagbubusisi. Hindi mo binabalidate. Tumitignan. Basta i-submit sa'yo, ay, okay, syempre. PSA, at dyan, Sama Hindi na mo yun. binabalidate, di ba? Kasi gano'n na tayo kagaan. Hindi tayo gano'n kahigpit in terms of sa qualification, Oo, kasi tayo sa- pabalidate. Kaya nga, ihin naman tayo. Baka naman coke, ha? So yun, yung May. May, si Alice. Tsaka alam ko, hindi yata tayo nakapag-celebrate ng birthday ni Reggie. Oo. Alam ko, umuwi din kayo sa Pangasinan nun. Madalas din kayo sa Pangasinan. Madalas kami sa Pangasinan. Oo. Para may inasikaso nyo. Hindi nga tayo yung nagkaroon ka ng restraining order Yun na ba yun? April nga Yun pala. ba yung Hindi yun. Mga ano na yun. Pass yun eh. Pass na yun. Yung Mga ano na yun. problema yung pamangkin ni diba? Basta ang alam ko lang doon, nung time na yun, may parang Yung may nag-asikaso kayo ng nyo? O tapos na? pwedeng nagpapaayos kami ng ng Opisina? opisina or Ano ka ba siya mga ito doon? basta pabalik-balik kami doon. Tsaka alam mo na yung Ginagawa nilang lang eh. Parang Nag-i-enjoy. alam mo lang yung Pangasinan. nag-enjoy yung girlfriend ko mag-drive. So, Sa gamit yung lahat ng expressway from SLEX to NLEX. to T-Plus pa na. Pala. Gamit. So,
June, sumikat yun syempre ano ba yung yun kasi sa social media tsaka sa balita, sumikat kasi yung piyesta ng San Juan. Yung mga nag-trending din ng mga namamasa, Kasi si Boy Dila, nababasa. nababasa siya, na bandang huli, nag-sorry naman siya. Di ba? Ang dami So, din. ang dami kasi Sa trending, may nakita din ako yung parang yung motorista, hinampas yung babae ba yun na nambasa. Ay, hindi Tapos ko ba? Ito yung sumikat ng June. Iba ba yan? Oo. Meron nakita lang akong reels na babae yung nambasa, tapos nakamotor lalaki. Sa 6-7, nagalit siya, binasa ng babae yung nakamotor. Siguro, siyempre magkatrabaho malamang yung lalaki. Yun nga lang, siyempre, pinatulan ng lalaki yung yung babae. tapos tinuyog siya. Yun, di ba? Yun yung isa kong nakita trending sa kaya lang yun nga, minsan tayo, i-considerate naman tayo pagka di ba? Tsaka yung iba, nakasarado na yung sasakyan, binubuksan. Yun ang bawal na bawal, di ba? Oo, talagang... Actually, pwede ka ngayon yun Sabihin nyo, dumaan sa San Juan, ano ba dadaanan mo? Iba. Masyado naman nilang Kasi inaano. meron ibang daanan, yun lang talaga dadaanan mo Saka iba, hindi naman din nila alam. Oo. Hindi naman, alam mo yung kasi yung iba naman, hindi naman aware na, ay, piyasa pala ng San Juan. Hindi naman lahat, di ba? Kahit ikaw, taga San Juan ka, ang trabaho mo sa Makati. At kailangan pumasok. Di ba? Di ba? Pero issue masyado yun. Yun nga. Dadaan ka lang daw. Tsaka yung meron daw doon, nasiraan ng laptop. Maraming nasirang Saka gadget. alam ko, hindi isa pa yung time na yun, parang sinasabi nung mayor ng San Juan, parang nagkaroon yata sila ng designated area lang. Pero hindi pa rin Di ba? Na doon lang kayo magbabasa, pero bawal doon sa ibang Alam mo kasi, ang lugar. nangyayari kasi dyan, alam mo yung mga, sabihin na natin yung mga taong tambay, water, Sila yung masaya. na wala silang obligasyon na hindi, masyadong tawag iniisip. doon, Wala sila masyadong na kumbaga sabihin na natin yung hindi sila superior sa buhay. Yun yung chance nila para mag-feeling superior. pwede. Kaya gusto gawin basta kung anong gawin nila, pwede lang gawin kasi nga, piyesta may nakikita ko, tatalunan mo yung harapan ng sasakyan, papadulas. O di na sira yun. Diba? Gastasin yun. Malamang bengkong yun, di ba? Ang mga nagkakaganon, yung mga batang hamog na Tapos pagka mo, hindi naman sa ganyan tinuturo nila doon sa mga bata, di ba? Kasi hindi naman magiging ganyan yung ugalian kung hindi rin ganyan yung mga di ba? hindi tinuro ng mga nakatanda. Yung mga matanda. Kung hindi nila nakikita doon sa mga iba nilang kasama doon. Di ba? Diba? Kumbaga huwag masyadong over naman kasi yung ganyung Nung gawain. Watawata Festival, parang sobrang na siya Pero nakaperwisyo talaga. Ano sabihin nila fiesta, hindi Kaya na wala mag-celebrate kayo, siyempre, in moderation, kung baka parang pag-iinom lang yan. Sarado na yung jeep, o sarado na yung sasakyan, bubuksan nyo para mambasa. Gusto rin nun, kayo ba magpapawakim nun? Pag nasira yung mga Ang dahilang fiesta. Pero kung naman, makikisama lang daw. Ay, makikisama ba yung ikaw magpaperwisyo ka pa? Bubuksan mo yung pinto, tapos yung isang ambulansya, binuksan din, may tao. Hindi ko nasira yung mga equipment doon. Hindi, yung tao lang, may sakit kung bawal mabasa yung tao. Basta pa yun, di ba? Diba? Yung perwisyo Ang sakit ng tao rin mo, pneumonia. Hindi lalo na nung lilamig, naka-aircon pa yung ambulansya. Sobrang naging entitled yung tao ng panahon na yun. Sa gusto Wata nila Festival na yun na akala nila lahat pwede na. Pero, wala ng batas. Pero yun nga, in fairness naman hindi naman lahat. Pero kasi in fairness, dito naman sa amin yan sa Kalamba, minsan naman din yan, nababasaan din dyan. Diba? Kasi direct naman. Hindi, yun nga. Saka ako, sa experience ko, sa tagal kong dumadaan dyan, hindi pa naman ako nabasa, papasok ako. Alam mo yun, pagka alam nilang pwede ka naman kung saan wag po. Di, wag. Diba? Di ba si Boy Dila nga, ayaw nung talagang ginaganon niya pa. Wala kang nagpaalam daw siya pero ginawa pa din. Pag sabi nagpaalam daw siya pero sabi niya nagalit pinigilan daw siya ng driver pero wala kang magagawa. Yes. Nonsense. Diba? Nagpaalam ka pa. Gagawin mo pa na yung gusto mo. Pero yun nga. Nonsense. Pagka nagsabi entitled ka na kaagad na gagawin mo yung gusto mo kahit sa ayon sa gusto.
Diba? Mahirap yun. Kung parang sinabi niya, barilin kita kasi fiesta. Tapos, Yun lang, ini-exaggerate ko lang. Pero maging tayo, consider. Pag sinabi nilang, wag. Kasi meron silang dahilan na hindi mo naman kailangan masyadong paliwanag pa sa'yo na. Di ba, pasok ko siyempre, hindi mo na yung laptop ng ibang isa pa yun, di ba? Kawawa naman pati yun. Ikaw ba magpapagawa nun? Hindi naman, di ba? July, ay si Jude. Sir Jude. Si Sir Jude. Si Sir Jude yung nag-viral na. July. Yan yung, yung pinatayo niya yung, di umano pinatayo niya yung waiter ng 2 hours. Sa kanyang sir. Dahil natawag siya ng sir. Babae daw siya. Sa ganda raw niya. Kasi siya mismo nag-post, tatawagin mo ako, sir. Bakit pa? Bakit? Kung siya ganun nga. Kahit ako, may makita akong mga ganyan, katawag kita as is ka. Halimbawa, ikaw ay sa mga LGBT. Ako ganun, kung halimbawa, ikaw ay tomboy, kahit sabihin mong alam kung ako maalala, sabihin ko sa'yo, ma'am. Miss. Pagka, kahit sabihin mo ikaw ay gay, katawag kita, sir. Kahit mo sabihin mong, hindi mo sabihin, kahit trans, kita ko kung 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 lalaki o babae ka, kita mo naman yan kahit sabihin mo trans ka. Hindi, tsaka ganito naman sa akin. Di ba? Pwede naman, respect nga, di ba? Pwede naman na gusto niyang, ayaw niya ng ang pronoun niya, sabihin na natin hindi nga raw he. Ituring mo siya na babae. Wala namang problema doon. Kaya lang, pag nagkamali ka, honest mistake naman, hindi mo naman sinadya. Para parusahan mo. Tapos ang gagamitin mo is, since customer ka at kakilala mo yung manager. Di ba? Kasi, siyempre, nagtrabaho rin ako sa BPO. Marami rin diyang LGBT. Na, merong mga LGBT na gusto talaga nila, kunyari, gay siya. Gusto niya, tawagin mo, ma'am. Parang si Bryce ganda, di ba? Ayaw niya ng sir. Gusto niya tawagin mo siyang ma'am. Wala namang problema pero hindi kasi hardwired sa amin na mga heterosexual na gano'n. Hindi wired sa amin. Kung kayo, lagi kayong aware sa ganyan, kami hindi. So, yung honest mistake na nagkamali kami, natawag ka namin ng sir or wag mo naman i-take it against us na parang na homophobic na tayo. Homophobic na. Saka, una-una, okay sana kung araw-araw kayo nagkikita. Kung once lang kayo nagkita Kaya nga. Diba? So, hindi kayo magkakalala. So, ang first impression niya, yun yung tatawag kayo, diba? As normal na diba? Kasi kung kung si Bayos, lagi ko na nakakita yan. Minsan natawag kong, sir, sasabihin sa huwag mo katawagin kong, sir, ma'am, nakita ko rin ng pangalawa, pangatlo, alam ko na natawag siya, kasi gusto niya. Diba? Hindi naman automatic na malalaman ko agad kung anong gusto mong itawag ko sa'yo. Dahil yan yung nakikita ko, di ba? Kasi hindi naman lahat ganun. Kaya mistake nga lang yun is, kung natawag kitang sir, and then nag-sorry ako. Okay na yun. Kasi isang beses lang kayo. Lagi ka ba nasa restaurant? 2 hours mo pangaralan nyo about sa gender, di ba? Hindi. Tsaka na tayo madamdamin. Yun nga Masyado nyo nang ginagamit masyado yung ito magpapakatotoo lang ang mayroong problema sa gender, kayo, kasi kayo nag-confuse sa gender nyo tapos kami mga... Kami pa yung mag-adjust. Wala, hindi ko sa inaano na kasi sabihin na natin hindi mali yung word ko, hindi kayo confused kasi kaya lang confusing yung gender nyo para sa amin kasi lumaki nga kami talaga na mabait lalaki. Wala namang may bakla, may tomboy, pero ngayon meron pang trans, meron pang kailangan mo pang woman, trans men. May pa sila tatawag na cis woman. Putik na yan. Di ba? Ang dami ng... Wala namang problema doon. I-respeto naman kayo as human, wala namang problema doon. Ang problema lang, hindi nyo kumbaga, sabi nyo nga, karapatan nyo na matawag kayo sa gusto nyo gender. Pero, may right din naman kami na malito. Hindi naman namin, wala namang batas na
ikukulong ka pagka nagkamali ka ng tawag sa ano di ba? Baka... Kaso, ang lagi nilang sagot kasi napapansin ko, ba't ikaw ba pag tinawag ka ng ma'am, matutuwa ka? Ako, kunyari, ako lalaki. Pag tinawag ka bang ma'am, matutuwa ka? Eh, di tawagin mo akong ma'am, hindi naman ako sensitive eh. Oo, di ba? Ako minsan minsan pagka nakaano ko, lagi ako minsan natawagan, ay ma'am, ano po? Ay, pag nakita, ay, sorry po, di ba? Minsan may confusion, di ba? Hindi natin maano yan na ano, Magkamali. Oo, hindi maalis Saka sa magkamali. first impression nila, saka unang alam nila na, hindi po pwede. hindi nila alam na, ay, okay pala sa'yo itawag, gusto mo pala ito yung tawag mo, di ba? Kaya mas nagkakaroon ng rejection kasi pinipilit nyo. Kaya i-accept na Kaya natural. ayaw nilang ano eh. Tapos, natatawa pa ako dun sa yung ibang yung kinakatwira na kasi di ba sasabihin, bakit hindi ka naman pwedeng manganak, hindi ka magkakamatres, di ba? Sabi dun sa mga ba't ka tatawaging ma'am? Oh. Sabihin lang yun, ang isasagot nila doon, bakit may mga babae namang hindi magkaanak ka? Iba naman Hindi yun. dapat tawagin mo rin silang sir. Iba naman yun. Ganito kasi yon. Pag ang babae hindi makapanganak, alam mo na may problema sa kanya. Yep. Pero ikaw, lalaki ka, tapos sabihin natin trans ka, tapos hindi ka magkaanak, walang magtatanong sa'yo ba't hindi ka magkaanak. Oo. Kasi, Kasi Expected na hindi ka manganganak, di ba? Yep. Hindi, parang tao lang din yan. Alam mo tao, may dalawang paa. Oo. Pag nakita ng tatlong paa, mag-iisip ka. Mag-iisip ka, alam mo may diferensya sa kanya, may mali sa kanya. It's the same thing sa babae pag hindi magkaanak. Alam mo may diferensya. Kaya nga, hindi mo po pwedeng Hindi mo sabihin hindi yan babae. sasabihin mo lang. Parang yung taong pilay o puto lang sa paa, hindi mo pwedeng sabihin hindi siya tao. Kaya nga. Yun yung napaka-absurd nung nila, nung ginawa nila. ng logic. Ewan ko nga kung logic ang tawag nila, ng way of thinking nila. Actually, Ayaw ko lang sa kanya pinapilosophy talaga. pa lang. Ang ginawa niya dun sa waiter na 2 hours, para pangalanan mo nung tungkol sa gano'n. Tsaka yung parang... Para mo nang minamalit mo na masyado yung Okay. yung waiter na yun. Tapos, July, August birthday ni Mao. Si Mika dyan yung kasi nagkaroon tayo ng Olympic medal eh. Si The Yulo family. The Yulo. Okay. Mas sumikat yung nanay niya. Kaysa kay tamunan yung kanyang victory. Hindi to sa pamilya na pinagpalit ang pamilya para sa katangyagan. Parang sa kasi yan, wag mong agawin yung kung kailan moment ng anak mo, aagawin mo, papansin ka din. Papansin lang talaga. Tapos sasabihin mo, siniwalat mo sa public yung problema mo, tapos ayusin namin sa private. Yeah. How observed naman yun? Palokohan naman yung gano'n. Salita ka na salita in public, tapos mamaya gusto mo maging private. Huwag nyo kami pakialaman. Pero post siya ng post at tayo pa rin nila mag-tigil. Tapos, nagpa-birthday mo na rin siya. Ewan ko dyan. Nagpa-birthday na rin siya na kahit di kami ng medal, parang pinalabas niya kahit di raw sila nakahawak ng medal, tumutulong sila sa tao. Kahit di raw sila tinutulungan ng kanyang anak, nakakatulong sila sa tao. Wow! Yun ba talaga? Kaya hindi ako magtataka kung bakit nagalit sa kanya yung anak niya. Yung ba talaga ang dahilan o nanggigigil sila dun sa natanggap na 10 milyon? Naisip pa ako, kinampihan pa siya ng mga ibang may abogado ko kumampi sa kanya na magsasaparan ng demanda for what? Ewan ko sa kanila. For what? Sige, bilisan na natin kasi September. Sino ba sumikat no? Doon na tayo nung sikat nung si Aisho Speed. Yung nagpunta siya dito sa Pilipinas. Nakita niya kaabarusan ng mga Pilipino. Meow meow. Meow. Naging niya, kahit pag kumakain, nagtatanong siya, what is this? Meow meow. Kaya hindi ko malimutan doon, ang lakas pa rin ni Manny. Pacquiao. Nag-sparring sila, natamaan siya dito, taob siya eh. Oo. And bata pa yun, 19. Tapos athletic yun
Iba pa Pagka-athletic yun. Iba yung bana talaga niyan. Tumalon yun sa kotse. Ginaya niya instantly Kobe. Tapos sa pagkatalo niya, sinabi Peke yung ginawa ni Kobe. Hindi ka na ako mamatay. Ginawa ko yun. Peke naman talaga yung kay Kobe eh. Oo. Hindi niya alam. Ginaya niya. Tapos nung sinabi niya yung kay Kobe is fake lang. Kaya don't try this at home, sabi ni Kobe. Kasi hindi naman daw totoo yun. Sabi. Tapos nung nagawa na niya, sinabi ng kanyang manager na peke lang yung ginawa ni Kobe. I'm almost die. So yun. I show speed. I show speed yun. Nagpunta siya, nakita niya yung kamaros yung mga Pilipino. Kahit saan siya pumunta, nangihingi ng pera. Talagang nahilig tayo sa ayuda. Mga Pilipino talaga. Kasi nakita tayo ng... Pumunta siya sa skinita. Give me money, give me money. Pumunta siya sa ano. Hindi nga na siya sinabihan ng gano'ng papunta niya kay Manny. Maraming pera yun. Si Manny. Pero nung pumunta siya sa BGC, nahabol siya ng mga nakamutan, nahabol siya ng mga Pilipino. Humingi ng ng ayuda eh. Sa September yan, di ba? Oo. October, si ano yata yan? Oktoberfest. Sa October, yung sumikat doon sa concert ni Si Olivia Rodrigo. Oo, may Yung feeling siya yung center ng stage, nagbibideo siya, okay lang bigay mo sarili mo, pero yung flashlight naka-flashlight, yung sa likod niya, hindi mo makakita eh. Sobrang silaw na silaw eh. Sa flashlight niya. Yung stewardess yan, di ba? Oo. Dating stewardess siya. Inano siya ng netizen na pinatatanggal siya sa pesto, na ganto-ganto. Hindi, ano na siya, hindi na siya stewardess dati. Dati. Kasi may mga nagpakalat pa rin petition na tanggal siya sa pagiging stewardess. Dati pa siyang nag-stop. Nung nag-pandemic, kuminto na siya. Tapos naging ano na nga siya, vlogger. Wala namang problema sa ano, kaya lang... Be responsible. Oo. Parang kasi ikaw pa rin. Maging aware ka sa mo. Paligid. Kasi parang, actually, nangyayari ng ganyan. Kagaya din mo ngayon, yung palabas na Wicked, di ba? May mga pumupunta sa sinihan na manonood ng Wicked, kakanta, sasabayan si Ariana Grande, na hindi naman kayo ipinunta namin pakinggan kumanta dyan, di ba? Si Ariana. Hindi ka masyadong papansin eh, nakakainis eh. Masyado na tayo, hindi na sila yung bagay, pupunta ng concert, bibigyan sarili nila. Ano na ba tayo? Masyado na ba tayo? Self-centered na puro sarili na lang natin yung pagka, yun nga ako, di na sa totoo lang, pagka naman, nanonood ako ng mga ganyan concert, mga something, may parang ako, hindi ko talaga galing yung mag-video. Kasi nanonood ako eh, mag-video pa ako, parang naka-attention. Ako kung halimbawa, gagaya ng sa amin sa travel agency, may mga event na kailangan mong video ng content para may promote mo. Pero hindi yung buong concert ini-record mo. Magbenta na rin ng pirated, di ba? Oo, parang kulang na lang. I-ano mo yun, i-recopy mo, tapos ilagay mo sa DVD, benta mo. Tapos isa pa, okay sa concert yung iba sumasabay sa pagkanta. Pero hindi naman yung buong concert, bunganga mo na lang yung maririnig ko, di ba? Pag sinabi lang nung pag binigay sa'yo yung mic nung nagko-concert, di ba? Gumagano naman sila eh. Saan kanta? Pero hindi, minsan, ito para film ko si Ariana. Yun. Sa bayo, tapos si Kibuloy, yata, nakahuli din nung panahon na yun. Or kumalat na. Hindi ko kaya nahuli si Kibuloy. Basta yung time na yun na rin yung hinahantin na siya sa ilalim ng Kasi nga may warranty policy na siya. Pero yung mga hiring-hiring nun, tagal din bago may baba yung warranty policy niya. Tapos, November, syempre, November tatapin na natin si Neri Naig, November yon. Pero, ano pa ba meron pinakasumikat ng November kasi yung mga entitled sa parking, yung mga tao yung nakapark. Okay. O yung mga reserve parking, i-reserve nila, nakakaganyan yung tao. Ano na kasi ngayon, since December na, sobrang hirap mag-park. Kaya nga pag pumupunta kami sa Nubali, nag-reserve ka na ng hindi, mas more on nagmomotor na lang kami kasi nung na-try namin ng magsasakyan. Ang hirap. Diyos ko, ang hirap mag-park. Maghanap ka pa. Ang nangyari nga namin sa amin para makapag-park kami ni Maunon,
bumaba ako para akong traffic enforcer na nagtatanong-tanong sa mga guard kung saan meron. Kasi makakakain. Pero hindi ako nagre-reserve na tinatanong ko yung kung saan meron. Tapos, syempre si Mau, hindi masyadong tuturuan ko. Dito ka liliko, dito ka dadaan. Uso yung ganyang nag-viral kasi nung mahal na araw. Nung November 1. Diba? Undas. Ang daming may dalang sasakyan. Tapos doon nag-reserve parking. Doon na uso yung mga ganyan binibiguhan nila yon sa Mysore. Nauso rin. Kasi dati na yun Dati nang nag-trend, usapan yan. Mas marami na pag-usapan itong November gawa nga nung Undas. Marami na. Kasi mas marami na ngayon may sasakyan siguro na hindi marunong sa batas. Hindi, nakalimutan na lang nila. Or talagang gusto na lang talaga nila mag-reserve parking. Ayaw nilang mahirapan maghanap ng parking na gano'n. So, maraming video, hindi lang isang pinakasikat yung babae na sinisigaw mo na siya. Nonchalant lang siya ng ganyan. Totoo lang, naiintindihan ko naman kasi totoo lang. Ang hirap din kasi magmaniobra ng sasakyan. Pero, hindi mo kasi pwedeng ganun. Ganun yung magiging katwiran mo. Hindi siya katwiran Hindi siya valid na katwiran. I-reserve mo yung park kung wala pa naman sasakyan. Meron na sasakyan na nakaano ka na, di ba? Nauna, di ba? Dati na yung issue yan, hindi naman ginawa ng mga mall owners ng regulation na bawal. Hindi nagsikat na naman ngayon. Car park, hindi. Bawal talaga yun sa... Nakalagay yun. Sa SM nga nakalagay yun. Pero yun nga, pero siyempre, dapat i-implement nila. So, pag nakita ng guardian na malamang meron namang mga CCTV ang parking unless blind spot yun, di ba? Hindi nagro-ronda yung mga security guard siguro, kaya hindi na napansin. Nabawal po yan. Okay, so yun, tas sa December, siyempre kakatapik lang natin si Maris. Pero siyempre, Christmas bonus, Christmas season, siyempre yung mga party. Actually, mas highlight na ngayon talaga yung aksidente ng pag-December yun nga kasi nga. Hindi na highlight yung traffic, shopping. Sa madaling araw talaga, sobrang dami na aksidente. Kasi yun nga yung mga after mga happenings, di ba? Malawang kalsada. Pagka madaling araw. Saka dyan din naglalabasan ng mga truck. Tapos na yung party. Saka yung mga din, sa mga truck, di ba? Mga aksidente truck ang involved. Ayan. Ang dami nga yung aksidente. Ayun nangyari doon sa C5 ba yun? Yung nang Araro yung 10 week. Basta yung... Dumadaan ako rin pagpupuntang Bulacan yung truck na yun, na nang Araro ng ilan, 4 lang patay. Ang daming mo yun. Sasabihin na hindi ko magat yung preno. Lagi naman kasi nilang reason yun. Bakit hindi ko magat yung preno, hindi mo binangga sa barrier? Bakit binangga mo sa sasakyan? Diba? Ayun nga, siguro nandiyan tayo no way, kailangan sa kanya, di ba? Lagi naman nila yung no preno, pero dapat kasi yung wordiness. Yun yung wordiness. Kasi nga, hindi tayo ganun hindi tayo ganun Hindi talaga tayo kahigpit sa... Sa batas natin sa Pilipinas, in general. Hindi tayo halos wala na tayong, kumbaga... In terms of bukan na nga yung batas natin, wala pang pambili ng pustiso. Kumbaga, wala. Bungi na nga, wala pang pangil. Bungi na nga, wala pang pustiso kasi napunta na sa ibang... So, ayun, i-cap lang natin. So, yun yung mga natatandaan namin itong year, 2024. So, at yun nga, like sinabi ko rin, nitong 2024, na concept namin tong vlog na to. Actually, nung napag-usapan namin to nung nasa Bohol kami ni Pat. Pero dati ko pang pinaplano yan na naalala ko nung last year pa yun nung nagpunta tayo ng Aquaplanet. Nung nag-Aquaplanet na pag-usapan namin ni Reggie yung tungkol sa pagpa-podcast. So actually yun nga, ang design talaga nito is podcast. Kaya mahaba yung mga episode namin. Kaya lang since inire-record na rin lang namin, ini-upload na namin sa YouTube. Sa Spotify. So, yun, na-concept namin tong podcast/YouTube channel namin na vlog. Para na this year and hopefully na may tuloy-tuloy namin next year. Yes.
Sana may time pa. Meron yan. Magagawa naman ng paraan. Siguro, hopefully rin na magkaroon na rin kaming income dito kung sakasakali. Oo naman, bakit naman. Pero, like I've said, kagaya nga ng sabi nila Patrick, for our mental health din siguro, parang ito na rin yung way namin para makapag-get together na tsaka makapag-release ng mga sa loobin, mga stress, mga problema. Hoping na lahat tayo maging maganda yung 2025 natin. Tapos ano nga ba yun? Always be positive tayo. Always be positive. Again, kung meron kayong suggestion, mga topic na gusto nyo i-topic namin, i-comment, violent reaction, sabihin nyo lang sa amin sa comment section. Tapos pa-like, share, and subscribe na rin sa aming mga social media platform. Tapos yun, till next year. Yes. See you. See you next year. See you next year. Happy New Year. Bye-bye. Bye-bye.